mo, Junior. Amen. Lahat po ng bless, magsabing praise Jesus. Amen. Kahit ano pong nararanasan natin sa buhay, bless ka pa rin kapatid kapag na kay Jesus ka. Dahil ang buhay po natin sa mundong ito, pansamantala lang. And we are looking forward to the eternal life na kung saan wala na pong problema, wala nang karamdaman, wala nang mga chismosa. Hallelujah. Nasa huling topic ng month of July, no? August. August po. Next week po, kung di pa darating ang Lord, mag-start po tayo sa Bible characters ng mga New Testament. Pumili na rin po tayo kung ilan, I think mga 10 po sila hanggang sa October, kung di pa darating ang Lord. But tonight, tutuloy po natin. Last week, ang napag-aralan po natin, it's about yung unfailing faith ni Daniel. Amen po ba? At I hope na talagang matutuho tayo. Whether nasa secular company ho tayo, sa government, anumang posisyon po natin, ipopromote tayo ng Lord, mananatili po tayong tapat sa Kanya. No, actually po, dito po sa ating church, hindi natin pinagbabawal, kung meron kayong panawagan na kayo ay pumasok sa gobyerno or pumasok sa politics, it's okay for as long you have that character of Daniel, na hindi ka makikipag-compromise. Kahit sabihin pa nila, ipapapatay ka ni ganito. No, si Daniel po, papakain sa leon, hindi po niya tinignan po niya. Alam niyo po, kapag tinayuan niyo po ang Lord ang kaligtasan mo. It's about time na pinagpe-pray po natin ang government na magbago po sila, pero mag-pray din po tayo na mga tunay na Kristiyano ang mailuklok, maihalal sa ating gobyerno. Para po yung talagang yaman ng Pilipinas, I believe, pinili po tayo ng Diyos. Kung bakit tayo po yung last na nagboto sa mga Israelite noong 1948 na sila po ay maging state. Kaya tayo po ay kaibigan ng Israel. Kung bakit napakarami pong corruption and yet masagana pa rin po ang Pilipinas. Napakarami pong corruption. Napakarami po. Pero kaya nga ho, kung kayo po ipapasok sa politics, katulad po ni Daniel, nasa gobyerno po siya na napakasama, pero nanghawakan po siya sa Diyos niya. At pinagpala po siya, ipinromote po siya, second in command. Amen. So ngayon po, pag-usapan natin ang unfailing faith of Daniel's 3 friends. Ang 3 kaibigan ni Daniel, o sa atin po dito sa church, ang kasiyo ni Daniel. Sino po sila? Sina Hananiah, Mishael, at saka po si Azariah, o mas kilala po, madalas na binanggit po sa Bible, Shadrach, Meshach, and Abednego. So mag-start na po ako sa Daniel 3:1-7. Sabi ho dito, King Nebuchadnezzar made a gold statue 90 feet tall and 9 feet wide and set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Then he sent messengers to the high officers, officials, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the provincial officials to come to the dedication of the statue he had set up. So all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Then a herald shouted out, People, all races and nations and languages, listen to the king's command. When you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. Anyone who refuses to obey will immediately be thrown into a blazing furnace. So at the sound of the musical instruments, all the people, whatever their race or nation or language, bowed to the ground and worshiped the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we worship you, we bless your holy name, and we thank you, Lord, for this time, Lord, na kami po we are gathered here as one family, united in one spirit, because there is only one Lord, one Father, one God. Salamat po, Panginoon, and we pray, Holy Spirit, na ipaunawaan niyo po sa amin ang mga pananampalataya na mga kabataang ito na si Hananiah, Mishael at Azariah, Panginoon, dalangin po namin na patuloy pong maging matibay ang aming pananampalataya. Linisin niyo po kami, Panginoon, na katulad na po ang aming pananampalataya na mas dalisay pa sa isang ginto, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At alam po namin, as we believe and receive your word, let there be healing, salvation, and deliverance be upon your people tonight. Thank you, Lord. We bless you, we honor you. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng
Amen. Palakpakan tayo po yung Lord. So the last time na ganun po natin chapter 1 hanggang pong chapter 6. Ngayon po babalik po tayo sa chapter 3 ng Daniel. Ito po ang nilaktawan po natin. Dahil dito lang po tayo, no? Unlike po last week talaga mahaba po siya. Ito po sa chapter 1 lang po tayo, chapter 3 lang po tayo. Pero buong chapter pa rin po. At marami po tayong pwedeng matutunan ho dito. So naalala po natin yung last time, yung unang panaginip po ni Nebuchadnezzar na nung meron pa po siyang topak, no? Na gusto niyang ipahula yung panaginip niya at the same time merong interpretation. Hindi niya sinabi po yung panaginip niya. Yung una, kung naalala niyo po, sabihin niyo sa akin. Kaya nga gusto niya paipatay ang lahat ng mga wise men po niya, hindi po nila ma-interpret. Pero alam po natin, dahil po kay Daniel, naglakas na loob po siya, nabigyan po siya ng pagkakataon. So ang kasama po ang mga 3 friends po niya, kasiyo niya, nagpray po sila. And that night, re-reveal po ng Diyos, hindi lang kay Daniel, kundi sa 3 kaibigan niya, yung dream at saka po yung interpretation. And that's why na-spare po ang buhay po nila at ang buong mga wise men po ng buong Babylonia. At ang napanaginipan niya po dito, kung naalala niyo, yung pong statue na napakalaki po, na yung kanyang ulo ay ginto, yung kanyang arms, shoulder po niya ay silver, and then ang kanya pong bandang thigh po, tsaka po dito sa tiyan is bronze. Ang legs po niya is iron, at ang kanyang paa is mixed with iron mixed with clay. No, at sabi nga po sa inyo, sabi nga po ni Daniel, mahal na hari, you are the king of kings. Ng lahat ng mga susunod na hari, ito, ikaw yung ginto. And next to you is inferior kingdom. Yun po ang silver, and then po, yun po ang Medo-Persia. Ang sumunod po sa history na sumakop po halos sa buong mundo ay ang Greece. And then, pagkatapos po nito, yun po yung bronze. Ang bakal po ang Rome. Talagang kamay na bakal po ang Rome. Sa kanila po yung inimbento po nilang crucifixion. Na dito po ang ating Panginoon ay ipinanganak na. At siya po yung nakatikim po siya ng Roman crucifixion. At alam niyo po, wala na pong ibang pang kingdom na dating niya kasi nasa panahon po tayo ng iron mixed with clay. Anong ibig ko po sabihin dito? Katulad po ng sinabi ko sa inyo last week, we are living in the last hours. Kaya wag na po nating paglaruan ng ating pananampalataya. Na bukas, dahil nakapagsimba ka na ngayon, bukas pwede kang gumawa ng kasalanan. Hindi po yon talaga ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, araw-araw, hinihintay mo ang Panginoon. Remember this, no? Sa pagdating po ng Panginoon, we prepare every day. Sa ating pagplano, sa ating buhay, maging sa ministry po, as if 100 years pa po tayong mabubuhay. Kasi sabi ng Panginoon, occupy till I come. Ano po ibig sabihin nun? Magtrabaho kayo, gumawa kayo, win souls hanggat sa pagdating ko. So nais po ng Panginoon, niya ho tayong gumagawa, nagwiwin po ng souls. Kasi po yun ang tunay na pananampalataya. Amen. So ngayon, nalaman po ni Nebuchadnezzar na siya pala ay ginto. I think, yung pong pinatayo niyang dito sa nabasa po natin, nagpatayo po ng isang statwa si Nebuchadnezzar, 90 feet tall at 9 feet wide. Ganyan po siya kalaki. Ito pong church natin, pila niyang feet kay Engineer Payung? 60 feet chain niya? Pati niya? Di ba every floor, 10 feet? Pati itang patilos na. 60. So dagdagan niya pa pong 30 feet. Ganun po kalaki yung statwa. So kitang-kita po siya during that time. At ang pinasabi po niya na ang lahat ng, pag narinig po nila yung musikos, yung banda na tumugtog, lahat dapat, every tribe, every nation, every language, kasi po, lahat po ng halos bansa po noon sinakop ni Nebuchadnezzar, if you still remember, at pinili po niya yung mga matitipuno, matatalino, magagandang lalaki, malalakas. Pinili po niya, pinasabi niya, ang lahat ng makarinig, whether kung anumang bansa ka, anumang nation ka, anumang lahi ka, you need to bow to the ground and worship the golden statue. Otherwise, ikaw ay itatapon sa pugon. Yun po ang blazing furnace.
Yung pugon po, alam niyo po yung pugon na, ano po, minsan panluto po ng, yung una po, panluto po ng tinapay, yung iba po, naglilitsyon, pizza or whatever. Pero ito po matutunghayan po natin, napakalaking pugon po nito, itatapon ang lahat ng hindi magwo-worship sa pinatayong gold statue ni Nebuchadnezzar. Na-inspire po, I do believe, King Nebuchadnezzar was inspired to build this statue, but not according exactly to what the dream na dumating po sa kanya. Because yung dream na dumating po sa kanya is gold, silver, bronze, iron, and iron mixed with clay. Ang inano niya, nung nalaman niyang siyang gold, I do believe, gusto niya siya'y manatili sa power. Kaya ginawa po niyang gold. Kaya in order para sa kanya ay ma-bless, sinamba niya yung, tawag po dyan, yung God of Gold. So, sampahin siya, ang kakala niya, magkakaroon siya ng favor, magkakaroon siya ng mahabang buhay. Ito po ang nais po niya. Pero, alam niyo po, nung nabalitaan po remember, sina Shadrach, Meshach, Abednego, na-promote din po sila upon the request of their forerunner, na si Daniel, na sila po yung maging administrator ng buong Babylonia. No? So, ano po sila po noon? Mga nasa 17 years old. At this time po, nasa 19 years old po sila. Nasa 19 years old po ang tatlong ito, mga kabataan pa po sila. But mag-start na po ako. No? Shadrach, Meshach, and Abednego had an unfailing faith in God because they refused to bow down and worship the golden statue. Why did they refuse? Because they knew already kung sino ang tunay na Diyos. Kapag alam mo na ang tunay na Diyos, bakit ka pa magbabow down sa iba? Amen. Tuloy po natin yung kwento. So natapos tayo kanina sa verse 7. Verse 8, sabi diyan, but some of the astrologers went to the king and informed on the Jews. They said to the king, to King Nebuchadnezzar, long live the king. You issued a decree requiring all people to bow down and worship the gold statue when they hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments. That decree also states that those who refuse to obey must be thrown into the blazing furnace. But there are some Jews, no? Ito po, sinumbong po sila ng ibang mga wise men. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi po dito, whom you have put in charge of the province of Babylon. Sinumbatan pa po yung, yung hari. Yung pinromote nyo po, na mga batang-bata pa, na si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi po nila, sabi niya, they pay no attention to you, your majesty. Hindi po nila kayo pinapakinggan. So talagang sinisiraan po sila, but totoo namang hindi sila nag-bow down. They refuse to serve your gods. Did you know yung word serve in the Bible, especially in the Old Testament, in the Hebrew context, ang word serve is also synonymous to the word worship. When you serve the Lord, you worship the Lord. Worship is not just singing and dancing. It's just part of worship, which is very important. Amen. Pero kung ikaw ay umaawit ka lang, pero hindi ka nagsiserve, that kulang po ang worship. I'm not saying na mag-full-time kayo sa church. Kung nasa bahay po kayo, full-time man kayo, serve the Lord with gladness. And whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God, not for human masters. Kung meron kayong trabaho, kung kayo'y teacher, nurse, or whatever po, sa call center po kayo, serve the Lord, worship the Lord, kung saan po kayo linagay ng Diyos. Amen. So, dito po, makikita po natin, no, they refuse to serve your gods, ang sabi po nila, and do not worship the gold statue you have set up. Napakalakas po ng loob. Nasa labas po sila nito. Siguro libu-libong tao ang nandyan po, no? And then bigla pong tumunog ang mga musikos. Imagine this, napakaraming tao tapos makikita mo mayroong tatlong nakatayo. Kung kayo po ay nakaluhod at takot kayong mamatay, nag-uusap-usap po yan. Tignan mo yung mga yan, kabataan ng mga yan. Ang yayabang nila. Hindi sila takot, mamamatay yung mga yan sa kayabangan nila. Kaya kapangpangan, kaya kapartutan da rin, matela rin. Ganyan po ang pero sila po yung matapang na tumindig. Hindi po nagsikuhan yan. Huy, tol, tara, luhod na tayo, mamamatay tayo niyan. Talaga pong fully convinced po sila, fully persuaded po sila that there is only one God. Kayo ho ba na nandito, sigurado ho ba kayo
na si Kristo sa puso nyo ay Diyos. Amen. E po pagka po sa tametong ko estudyante, namaran niya, balo kamusta na yan. Yun pong sabi niya, Pastor, para ako ay siguradong ligtas, pag-attend ko dito, pag Biyernes nasa Apo ako. Pag Huwebes, nasa Manalo ako, para siguradong panalo. Hindi po. Ang sabi ko sa kanya, hindi mo kilala si Kristo kapag ganyan ka. Kapag kilala mo si Kristo, pumunta ka, kung gusto mo makilala talaga si Kristo ng madalian, punta ka ng Book of Revelation. Sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. In the Old Testament, sa Book of Isaiah, sinabi po ni Yahweh, I am the beginning and the end. Bakit po? There is only one God existing in three persons. Amen, huba? So you need to, you need to make a decision in your life na yung iba po hindi po naniniwalang mayroong Diyos. Pero lahat po ng tao, darating araw, kahit hindi po sila naniniwala sa Diyos, maniniwala sila. But it's already too late. Ang iniling po ng Lord, yung faith. What is faith? It is being sure of what we do not see. The confidence of what kahit hindi mo nakikita ang Diyos, alam mo, buhay ang Diyos. Ito pong mga kabataan na ito, si Shadrach, Meshach, Abednego, sigurado po sila, napakatapang po nilang tumindig. No? At hindi po nila hinayaan. Kasi po, during this time po, meron na po ang Torah, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nabasa po nila sa Exodus 20, verse 3 to 6. Sabi po dyan, you must not have any other God but me. So isang Diyos lang, sabi niya. Amen. So, one God lang po, hindi po three gods. Three persons, Father, Son, Holy Spirit, pero one God. It is so hard. It is so hard to, to comprehend. It is so hard to, ang tawag ho dito, to maano po talaga ng isip mo. Because our mind is finite, limited. God is infinite. Ibig sabihin, limitless. Kung limitless, hindi limitado ang Diyos, ang limitadong utak, hindi mo pwedeng pagkasyayan kahit anong gawin mo, kapatid. Parang pinipilit mo na ang buong dagat ilagay mo sa isang balde. It is impossible. So anong dapat natin gawin, Pastor? Have faith. The righteous will live by faith. We are saved by grace through faith. Kaya nga po pinag-aaralan natin for how many months na ho ngayon, unfailing faith. We need our faith in Christ. We need our faith to not fail. Hindi po siya mag-fail, hindi po siya pumalya. Amen, huba? So, hindi po niya sinabi dyan na you must not have any other God but us. Kasi po may nagtuturo pong tatlo ang Diyos. But me. Ang sabi po niya, you must not make for yourself an idol. In the Old Testament po, pag sinabing idol, these are graven images na ginrape, ang tawag dito, sinyape po sa kahoy, bato, or metal. So ito po ang idol. Hindi po ito yung parang artista. Ito po ang idol po na wino-worship po nila. Sabi po dyan, you must not make for yourself an idol or of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. Hindi kayo dapat gumawa. Una nung palusot da rin kay yung sa mga Catholic ko. Mahal po natin ang Catholic. Dumaki po ako sa Catholic family. Mahal po natin sila. Majority po ng bansa po natin Catholic. At gusto po natin silang makakilala talaga sa tunay na Diyos. Pero ano po sinasabi po ng mga nanlilin lang sa kanila? Yung mga, lang yan, parang ang tawag nila, remembrance. Remembrance. Pero, yung papaalala, pero hindi po talaga yun ang picture po nila. Actually po yung mga images pong yan, galing po sa mga pagan gods na mga tawag dito, sa Roman and Greek literature, si Zeus, alam niyo na pa yung Venus, yan po si Zeus, yung pong ginawang Jesus. Kasi during the time of Constantine the Great, I think on the 3rd century, ay nagbilib po si Constantine sa mga Kristiyano kahit pinupugutan sila ng ulo, sinusunog, pinapakain sa leon, at
pinapako sa krus, hindi sila nag-give up sa kanilang pananampalataya. So, dineclare po ni Constantine na ang official religion ay Christianity. So, lahat ay naging Kristiyano without accepting Jesus because it was already declared as a decree during the time of Constantine. During the time of Rome, na lahat naging Kristiyano. O, hindi po sila sanay na wala daw na nakikita. So, pinasok po nila ang mga rebulto po nila at pinalitan yung pangalan, si Zeus, ginawang Jesus. Yun po, ito po yun. And so on and so forth. Ganyan po, lilagay po ng pangalan yung mga iba't ibang Diyos-Diyosan po nila. So nagprotesta po ang mga tunay na Kristiyano. Kaya nga po ang unang tawag sa atin, protestante. Doon po nagmula po yung protestante. Nagprotesta po. Hindi sila sanay. Pero dyan po ang sabi, you must not make for yourself an idol. Di wag kayong gagawa. Wag mo nang i-justify. Alam niyo po, pag isang tao gina-justify niyang gawa niya, ibig sabihin mali. Kasi yung tama, hindi mo naman kailangan i-justify. No, ano ba yung justify sa Tagalog? Hindi mo kailangan na mga tuwiran, hindi ka matulid. Hindi mo na kailangan pong ituwid pa. Kasi matuwid na siya. Once na tinutuwid mo ang isang bagay, ang isang ugali, ibig sabihin, mali nga siya, kaya nga mo siya justify. So maraming nagja-justify na hindi po para sa ano lang yan. Did you know in the book of Acts, yung seven sons of Sceva, nung pinapalayas po nila ang demonyo, sabi po nila, we rebuke you, pinapalayas ka namin in the name of Jesus whom Paul preached. Why? Because they do not have a personal relationship with Jesus. Then one day, ibig sabihin po dito, ilang araw nila pinapalayas ang demonyo, doon sa tao, ayaw niya. One day, sumagot ang demonyo, I knew Jesus, I knew Paul, but who are you? Pinagbubugbog po ng demonyo yung mga ito, at hubad po silang bugbog saradong lumabas. And then natakot po ang buong bayan. Lahat po ng mga nasa sorcery, nasa kulam, no, sinuko po nila yung mga Diyos-Diyosan nila, maging yung mga hawak po nilang anting-anting. Ang cost po noon ay nasa about, I think sa pera po natin ngayon, nasa 50 million. Sinunog. Pero yung iba sa atin, ay pastor, kasi itong binili kong rebultong ito, galing pa ng Italy. May mga ganyan po. Kalahating milyon po yan. Mamili ka. Yung ivory yan, o langit o impyerno. Amen. Pero in the book of Acts, sinunog po nila kahit ilang milyon pa ho siya. Dahil hindi nalulugod ang Diyos. Pastor, minahan ako pa ito sa ano ko eh. Mamili ka, kapatid. Kung meron ka pang idol na mga ano po dyan, sa bahay po, no, balik muna tayo sa mga graven images at sinasabi mong Kristiyano ka, basahin po natin ano ang sabi po ng Lord dito. You must not bow down to them, ang sabi po dyan, no? Or worship them, for I, the Lord, your God, am a jealous God. Ni huwag kang magbabow down. Remember this po, kahit kanino, kahit saan, o kahit ano, huwag kayong magbabow down. Nauso po yung ano, I hope magbalik po yung kultura talaga natin sa mga magkasintahan. Kapag ikaw na babae, sinagot mo yung lalaki, ibig sabihin yan, nagpaplano na kayong magpakasal sooner or later. Hindi yung sinagot mo, tapos inihintay mo mag-promote, will you marry me? Niyang paglolon, may lakang planong kayan me. Makikigaya tayo sa mga foreigner na laman mimisip. Tayo, mas matino ang ano ng Pilipino, kapag linigawan mo, may intention kang pakasalan. Dahil sa social media, sa kakapanood, itang uso-uso. Kaya yung iba, makalain may propose ka, basta naman, hikal lang. Ay, napaka-dry naman. Alam niyo po, ang tunay na masayang hindi po yung nag-propose, hindi man sa ganda ng kasal, yung ganda ng pagsasama sa isang bubong. Pagkatapos ng kasal, yun, doon mo makikita kung nandoon ang Diyos. Wala sa ganda ng proposal. Papansin, mga KSP. Pabidyoda pa mo ding... Tapos, ito ang mali. Luluhod dyan sa babae. Will you marry me? Pero sabi ng Panginoon, you must not bow down. Why? Bakit hindi lumuhod si Shadrach, Meshach, and Abednego? Because yung pagluhod sa lupa, ang iyong mga tuhod ay nakaluhod sa lupa,
yan po ay nagsisignify na ikaw ay sumasamba. Kaya huwag kayong luluhod. Ang sabi po dyan. Naranasan ko na po ito. No? 27 years old, gano'n na po ako, nagninong na po ako sa kasal. Pero then tuloy-tuloy na po yan sa mga hawak kong tao, nagninong na po ako. And then one day, nagninong po ako sa Catholic Church. During po sa ceremony ng kasal sa Catholic po, meron po yung uupo kayo, tatayo, at meron kayong luluhod. Maraming beses din po yung lumuluhod, pero hindi po ako lumuluhod. Itang pari, pamaramdaman na ako. Alam ko, pag sinabi niyang lalabas ako, bilang respeto, lalabas ako. Pero kahit napagalitan ako, paipahiya ako, sabi ko sa sarili ko noon, hindi, I think nasa early 30s pa lang po ako noon. Sabi ko, kahit anong sabihin niya, kahit mapahiya ako, lalabas ako. Bakit ako? Sabi ko sa sarili ko, otsiklod ka, uling tatakot ka. Otsiklod ka. Pag alam mo na ang tunay na Diyos, panindigan na po natin. Amen po ba? May mga pari po dyan, mabagsikla. Sabi namin, Pastor John Pin, maramdaman deping ka. No? Ken tutuki, kukuwang born again na ninong. Ano? Sabi ng kakasal, bapa kaya po, ang jump ng bapa me. Alalang respeto kin kahit mo. Mo. Pero kahit po, hindi po bawal na maglinong tayo sa Catholic, mag-ano tayo ng binyag sa Catholic, nag-establish tayo ng relationship para may pakilala po kung sino talaga si Kristo. Na si Kristo hindi na nakapako sa krus. Amen. Tapos iba't iba yung shape niya. No? Wala na pong gano'n. Meron pa yung maliit, meron pa yung ano. Alam niyo po yun. No? Anyway, po tanong ko rin kumiras na. So you must not bow down to them. Ang sabi po na, I am a jealous God. Bakit? Bakit nagsiselos ang Lord? Opo, nagsiselos siya. Bakit siya nagsiselos? May karapatan ba magselos ang Lord? Siyempre, linikha niya ho tayo. Doble pa, tinubos niya tayo sa kanyang banal na dugo ng kanyang bugtong na anak. Amen. So may karapatan po magselos. Alam niyo po, sa asawa po natin, may karapatan tayong magselos. Pero yung iba, crush pa lang, yung mga kabataan dyan, no? Magselos na kayo, wala kayong karapatan. Wala kayong karapatan. Kaburi yung kahit sakit loob. Ano, ang sabi po dyan, I, the Lord your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Hindi ko ito tolerate. Sabi ng Lord, yung pagsamba nyo sa ibang Diyos, I lay the sins of the parents. Ito po ang hindi maganda kasi. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations of those who reject me. That means worshiping other gods is rejecting God. Ganun lang po siya kasimple. Sinusumpa ko sila, sabi niya, hindi lang, ito problema ng parents, so kasalanan ng parents sa idolatry po ang pinag-uusapan dito, hindi ibang kasalanan. May mga kasalanan ng mga parents na hindi affected ang mga next generation. Pero yung idolatry, sabi ng Panginoon, apektado hanggang 4th generation hanggat hindi maputol po yan. Pero ngayon po na born again na tayo, naputol na ho yan. Naputol na ho yan. Ito po ang maganda, sabi po ng Lord, binibless niya. No? Next verse, I do believe meron pa, verse 6. But I lavish unfailing love. Alam mo po yung lavish, sobra-sobra. Yung unfailing love na pinag-usapan natin, unfailing faith. Siya naman unfailing love ng Lord for 1,000 generations. Did you know kung gaano po kahabang 1,000 generations? Hindi mo na po mabilang yan. Kasi po mula po sa generation po ni Adan hanggang kay Jesus, 14 lang po yun. No? 2,000 years lang po na ano po. Ito po, ibig sabihin po, ngayon born again na kayo, yung mga anak nyo, kapuha-puha hanggang dumating ang Lord, pagpapalain po ng Lord. Basta wag silang sasamba sa ibang Diyos. Wag silang tatalikod kay Kristo. So ngayon, alam po natin na hindi tayo dapat sumamba sa ibang Diyos. Dapat po tayuan po natin. And did you know, ang problema po ngayon, hindi po yung mga graven images sa atin ng mga idol, sa ating mga Kristiyano. Kung minsan may mga ibang idol po tayo, kung ano man, because an idol is anything na nauuna kesa sa Diyos. Kung mas nauuna ang Netflix mo, nauuna ang birthday ng kaibigan mo, nauuna ang iba't ibang bagay kesa sa Diyos, that is an idolatry. That is an idolatry. And it opens the door for the devil na makagawa sa iyong buhay. You need to honor God above all. Alam niyo po, ngayon, kaninang umaga, nagdedicate po kami ng bahay ng misis ko. Then,
Ngayon 4 o'clock, yung pinsan niya, yung kanyang anak ay birthday niya, in-invite po kami. Nandun po ako 4 o'clock sa McDo dito sa Pandan para mag-pray. Sabi, pagka-pray ko po, umalis na ako kasi alam ko, traffic, baka malita ko sa ano. Sabi niya, hindi, kuya, hindi ka mag-stay. Hindi, ako, may preaching akong ano. Naka-invited din po ang aking mga anak. Sabi ko sa miss ko, hindi ba pupunta yung mga anak mo? Hindi, yung isa tutugtog. Yung isa may see you. Pero yung mga anak ko, kung hindi po establish ang faith po nila, uunahin po nilang birthday. Pero kapag establish na yung faith mo, unahin mo yung see you. No? Kahit pa yan ay pinsan mo, okay, patamaan albela na, kahit pa yan ay kamag-anak mo, pag inuna mo ang Lord, alam mo, siya talaga ang Diyos mo. Doon mo lang malalaman. Kung gaano kung mas marami ang time mo sa ibang bagay kaysa sa Diyos, mayroong problema. Amen. So hindi po aksidente na ito po ang pinag-uusapan po natin. There is only one God. Amen. There is only one name that is above all names, and His name is Jesus. Pag sinabi pong above all names, the name of Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, no? Elohim, lahat po ng yan nakapaloob na kay Jesus. Kompleto na po. Noon po, they addressed God kung ano po kailangan po nila. If they need healing, they address God as Jehovah Rapha, please heal me. Pero ngayon po, kahit or Jehovah Jireh kung may pangangailangan ka. No? Pero ngayon po, pag tinawag mo si Jesus, kompleto na po. Kaya kung minsan hindi mo man hinihiling, binibigay ni Lord, because kay Jesus, kompleto na po. He is the name above all names. Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So number 2, Shadrach, Meshach, and Abednego had unfailing faith in God because they made a firm decision to be loyal to their God until death. Firm decision until death. Now, bago po natin basahin yung kwento, tayo rin po, no, we give the glory to God. It's all by the grace of God. It's all by the mercies and grace of God. And it's all by the power of the Holy Spirit. Bakit noong 2020, isa po tayo sa mga church na nakabukas po. Nakabukas po tayo na actually po, ilang ano lang po yun, na hindi pa po talaga, kami po mga pastors, March po yung sinara, April pa lang po, 2 weeks pa lang, sabi namin magkita-kita na kami sa church. Nagsisiyo na kami sa church, nagmi-meeting na kami sa church. Sinasara po yan na kasi po, kung meron ka tunay na pananampalataya, hindi po sasabihin ni Jesus, mayroong COVID ngayon. Huwag muna tayo, kung nandito po si Jesus physically, may COVID ngayon, huwag tayong magkita-kita. Ngayon merong Mpox, no? Ano po yung Mpox? Yung monkeypox na may baka papasok daw yung monkeypox na clade 1B o 2B na galing po sa Africa. I don't know. Pero bakit tayo matatakot? Ang sabi ng Lord, Psalms 91, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. No, I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Pagtiwalaan po natin ang Lord. Kailangan po katulad. Sino pong church ang gagayan natin? Yung pong church ng Hudyo, ng Israel, in the book of Acts. Hindi po ang church sa Amerika, hindi ang church sa Europe, hindi po ang church sa Singapore o sa Korea. Ang church po sa book of Acts. Na hindi sila natakot, pinugutan sila ng ulo, binalatan ng buhay. Pag babasahin niyo po yung story, ganyan po. Pinakain sa leon, pati yung mga babies po nila, sinunog habang nakapako sa krus. Nung time ni Emperor Nero, kaya nga po yung Nero burning, na pinagbe-burn po natin, doon po galing kasi si Nero, siya po yung pinakamasamang emperor na ang mga Kristiyano, ginawa po niyang ilaw ng kanyang palasyo, na habang nakapako sa krus, binuhusan ng gasolina at sinunog po sila. Ganon kagrabe. Yet yung mga Kristiyano noon hindi nagtampo sa Diyos. Pero regalo kayo, cellphone niya mo, load niya mo, lagnat niya mo. Hey Lord! Hallelujah. Kaya kung minsan maganda pang ma-persecute tayo, pamatenda ng katamo. Total, hindi ito talaga ang buhay. Ito ay parang panaginip lang. Mga pilgrims tayo dito. Nanlalakbay lang tayo, pansamantala lang buhay dito. Kahit humaba pang buhay natin ng 120 years old, mamamatay pa rin tayo. Kailangan tayong umuwi sa ating Ama kung tayo'y na kay Kristo. Manghawakan po tayo kay Kristo. Amen. Kaya nga po, we need to have a firm decision
yung pong I have decided. Alam niyo po yung I have decided? I have decided to follow Jesus. Sino pong lumikha nun? Si Nokseng. No? Si Nokseng po, na isang tribo po sa India. Pinatay po, pinana po yung dalawang anak niya sa harapan niya habang kinakanta po niya yung I have decided. Na kinumpose po niya. Until finally yung kanyang asawa, may tinangan, bakit pa siya, though none go with me, still I will follow. You need to have a firm decision. Hindi na mag-attend yung kaibigan mo, yung mga kaibigan mo umalis na dito, pero ikaw magpatuloy sa Diyos. Baka po hindi pa darating ang Lord at kami po mga pastor na nasa edad na, kunin na ng Lord, kahit wala na po kami, magpatuloy kayo hanggat si Kristo ang itinataas dito sa iglesyang ito. Alam niyo po, kapag hindi na si Kristo, wala kami ho dito. No, sabi ko nga sa mga tinitrain po namin mga kabataan na mga elders at saka po mga pastor, na dapat ang laging sentro si Kristo. Ang laging nasusunod ang salita ng Diyos. Kapag hindi po nila sinusunod to, kung wala naman kami sakali po, harapin niyo po sila, i-rebuke niyo. Sabi ko nga, makikiusap ako sa langit, bababa ako para pamanyer mo nanda kayo mo ako. No? Okay, sa lahat po ng sakripisyo na ginawa namin dito, tapos itwagyo mo yung sabo. No? Na ganun. But I believe, ito pong mga next generation natin, tatayo po sila. Until death. Tayo pong lahat, tatayuan natin ang ating pananampalataya hanggang kamatayan. Amen. Sabi ng iba, Amen. Kasi ako makubabiya pa sa. Tuloy po natin ang kwento. Sa verse 13 to 17, sabi, Then Nebuchadnezzar flew into rage. Nagalit sila, no? Nagalit siya dahil nabalitaan nga, hindi po, sabi diyan, hindi po sina Shadrach, Meshach, Abednego. And ordered that Shadrach, sabi diyan, Meshach and Abednego be brought before him. When they brought in, Nebuchadnezzar said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or worship the gold statue I have set up? So hindi lang po pala isang Diyos-Diyosan to. Isang malaking Diyos-Diyosan na gold statue, tapos linagay po niya siguro yung mga santurinyo niya dyan, o maliliit na naka-basketball, naka-bombero, Sabi niya, refuse to serve my gods. So maraming Diyos-Diyosan. Totoo ba? Shadrach and Meshach, hindi niya sinamba yung mga rebulto ko? And then ano po yung next verse? I will give you one more chance to bow down and worship the statue I have made when you hear the sound of the musical instruments. Alam niyo po, pagtataka niyo po itong mabagsik na haring ito, bakit binibigyan ng chance si Shadrach, Meshach, Abednego? If you still remember, sa chapter 1, nung pagkatapos po ng 3 years na sila po ay alagaan at tinuruan po ng kanilang customs and tradition, literature po ng Babylonia, si Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel, King Nebuchadnezzar found out that they were 10 times wiser than all na-train po nila ng mga lalaki. 10 times po na wiser, mas higit na matitipuno, magagandang lalaki. Kaya nga, binibigyan ng chance. Alam niyo po, parang matalino po si Nebuchadnezzar kasi alam niya na aasenso ang kanyang bansa, ang kanyang kingdom kapag matatalino ang kanyang inuupo. No? Tingnan niyo po yung natin, kung nanonood po kayo ng balita sa Senado, ganun. Minsan natin magsalita sa Senado, may bukol-lumbuking sasabihan. At binoto day ni, uling sikat siya. Ako na sabihan, sigurado baluye. Ika yung nagboto kanita, nanano kayo. Uling sikat siya kaya, nabaling pa mga pangilabot. Itang isip ng ita, kaisipan pong rapist ito. Tangin na, pigil kami. Kaya sabi ko sa inyo, kung tinatawag kayo ng Lord na humabol po ng mayor, humabol po ng konsehal, ng kapitan, kahit sabihin pa nilang ipapapatay ka ni kapag sinabi ng Lord, humabol ka, ang Lord ang poprotekta sa iyo. Ngayon, kung wala sinasabi sa Lord, mo pamilit. Mo pamilit. Putas ang kanan mo ko pa. No? Dapat yung meron ka lang calling. Amen, ho ba? So alam niyo po, binigyan po ng chance. Ano kaya yung sinabi ng tatlong ito, tol, may chance na tayo, ganyan ba? Sige na, baka mapapatay na talaga tayo. Hindi po. No? Sabi ni Nebuchadnezzar, but if you refuse, you will be thrown immediately, agad-agad, into the blazing furnace, and then what God will be able to rescue you from my power. No? Anong Diyos ang pwedeng magligtas sa inyo sa aking kapangyarihan? Anong sinagot niya? Sige na, tol, sabi ni Shadrach, sige na. Ewan ko, tabalo kaya kayo na, siglod ta na, o na, surrender ta na. Ano po sagot nila?
Medyo bastos po itong mga bataan ito sa hari. No? Shadrach, Meshach, and Abednego replied, "Oh, Nebuchadnezzar." No, siguro, pipiling-pilil ba? "Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you." Hindi po namin kailangang depensahan ang aming mga sarili sa iyo. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. Kung kami man po ipatapon nyo sa nagliliyab na orno, alam namin, yung Diyos namin, kayang-kaya kaming iligtas sa iyong kamay. Alam niyo po, nani kahit tsuray ni Nebuchadnezzar Kene. No, tingnan niyo po, ibig sabihin po talagang nanatili po ang mga anong ito, no? Ang mga kabataan ito. Pero ito po ang matinding declaration po nila. Verse 18. Fasten your seatbelt. But even if he doesn't. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, magsisiyo na ako kung ibibigay mo ito. What if he doesn't? What if manahimik kayo? 19 years old, Shadrach, Meshach, Abednego, sabi niya, kahit hindi kami iligtas, we want to make it clear to you. Burimi pong maging masala, dapat maliwanag sa iyo ito, Haring Nebuchadnezzar. Tingnan niyo po kung gaano po sila, binabastos na sila nila talaga ang hari nila. Your Majesty, sabi niya, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Napakahirap pong deklarasyon na ito. Nag-usap-usap na sila. Kahit mamatay tayo, walang bibitaw, walang mag-uudas sa atin. O sige, 3 na lang tayo, mag-uudas pa tayo. Kung 12 tayo, baka may uudas pa. 3 lang tayo eh. Sige, kahit hindi kami ligtas ng Diyos. Alam niyo po, in the book of Hebrews, na wala lang tayong time, makita niyo ho doon, lahat ng men of faith doon, hindi man nila nakita yung pangako ng Diyos, pero namatay silang nanghahawakan sa Diyos. What if yung pinagpe-pray mong bahay hindi dumating hanggang mamatay ka? What if yung pinagpe-pray mong asawa hindi dumating? What if yung pinagpe-pray mong healing katulad ko hindi dumating? Nagdadialysis pa rin ako hanggang dumating ang Lord. Bibitaw ba ako? What if He does not answer your prayers? Kailangan matutunan po natin ito. Kung bakit ko po ito pinahinulit, kahit alam na po natin, kasi po ito po talaga ang tunay na pananampalataya, na kahit hindi ka tugunin ng Diyos sa iyong gusto, dapat kang manatili sa Diyos dahil siya lang talaga ang Diyos at tagapagligtas. Mamatay ka man dito, pero alam mo, paggising mo, pagmulat ng mata mo, nasa langit ka. Tiisin na po natin ang hirap po dito. Tiisin na po natin. Dahil alam po natin, kapag ikaw ay nanghawakan kay Kristo, sigurado ka, kapatid. Huwag kayong maniwala dun sa na ligtas ka na kahit anong gawin mo. Nilililang ka po niya, kaya sabi ng Lord, watch out that you will not be deceived. Because the moment na ma-deceive ka, it jeopardizes, it ruins your faith. And if your faith is ruined, ibig sabihin po nito, hindi ka ligtas. Dapat ang faith po natin, hindi siya mag-fail hanggang dumating si Kristo, hanggang kamatayan, kapatid. Matindi po ang 19 years old na mga kabataan na ito. Kahit hindi po kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos mo. Ang sinasabi po nila dito, yung allegiance po nila, yung devotion po nila, yung loyalty nila, yung faithfulness nila, hanggang sila'y ilitsyon dun sa orno, mananatili sila sa Diyos na buhay. Amen. And I hope we're learning, at ito po ang dapat natin gawin. From now on, huwag niyong sasabihin sa Diyos na, Lord, kung gagawin mo lang to, gagawin ko ito. Sino ka para ganyahin mo ang Diyos? Sino tayo para bigyan natin ng kondisyon ng Diyos? Hello? Amen? Ang manapay, Lord, kung kalooban niyo po ito, magpapasakop ako. Yun po ang tunay na sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Sabi po sa Romans 14:8, if we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Kung tayo nabubuhay, mabuhay tayo para kay Kristo without any compromise. Kung tayo'y mamatay, mamatay na tayong nananampalataya pa rin kay Kristo. Whether we live or die, we still belong to Christ.
Ibig sabihin, sigurado ang ating kaligtasan. Amen. So unfailing faith is willing to die for the Lord. Kung meron kang unfailing faith, ibig sabihin po niyan, willing kang mamatay para kay Kristo. Remember, sabi ng Panginoon sa Matthew 16:24, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Yung pong take up his cross dyan, ibig sabihin niyan, you are willing to die. Alam po nila kung ano ang cross noon. Even now, alam natin, pag sinabi mong cross, it symbolizes death. Yung death na hindi po masarap. No? Excruciating death. Napakasakit na kamatayan. Are you willing to die na kahit painful siya? Ang sabi ng Lord. Then if you are willing to die, if you are willing to take up your cross, you can follow me. Ang sabi ng Panginoon. Number 3, last point. Sabi nila, ay salamat. Shadrach, Meshach, and Abednego had unfailing faith in God because they worshiped the Lord even in the midst of blazing furnace. Makikita po natin sa kwentong ito na pagtapon po nila sa apoy, sumayaw po sila. Tuloy po natin ang kwento. Amen. Nandiyan pa ba kayo mga bata? Amen. Praise the Lord. Mga anak ng Diyos, nandiyan pa ba kayo? So verse 19, sabi dito, Nebuchadnezzar was so furious, lalong nagalit po si Nebuchadnezzar. Tingnan niyo po ito. No, with Shadrach, Meshach, and Abednego, that his face became distorted with rage. Ano kaya ang itsura ng face na distorted with rage? Tingnan mo nga yung katabi mo. Nakakita na po kayo yung galit niya. Alam niyo po, madalas po, kapag noon po may sumpong kami, yung mama ko, nanay ko, nanood po siya niyan, na, ganyan ang mukha mo kanya. Yung mukha mo hindi may drawing kanya. Hindi ba, sinasabi po ng mga matatanda natin to. Tingnan mo yung pagmumukha mo, hindi mo may drawing. Nakalamukot na naman. Magburo na naman. No, kaya nga, sabi diyan, yung kanyang face became distorted. Ano kaya distorted? Yung mata nandito, yung ano. Sobrang galit niya, no? Nano? Ganyan ang sagot niyo sa akin? Binibigyan ko na kayong chance? Mga bastos kayo? So anong ginawa po niya dahil distorted? Yung ano, sabi niya, he commanded that the furnace be heated 7 times hotter. Painit yan ng 7 beses. No? Hindi ko na po alam kung paano po i-distort ang pagmumukha ko sa yung pag nagalit po. No? Alam niyo po, pag sa bahay, meron pong nagagalit at hindi niyo na may tsurahan. O maging Nebuchadnezzar na ka na naman. Mapali na yung horno. Kaya. Gaano kaya kainit po yung yung 7 times? No? Tingnan po natin yung mga temperature. Balik po tayo sa science po natin. Ang boiling point po is 100 degrees Celsius. Kapag nagpakulo ka po, hindi na po tataas sa 100 degree yan. No? Matutuyo na lang po, mawawalan na lang ng sabaw. Hindi na po yan mas iinit pa. Kasi yun po ang boiling point. Boiling point of cooking oil, 300 degree hanggang 350 degree. Dito po binabad yung ibang mga Kristiyano. Sa kumukulong oil. Ang hindi namatay si John the Beloved, nang sumulat po ng Apocalypse. Kaya hindi po nila mapatay, tinapon nila sa island of Patmos. Kasi ayaw po nilang, natotorment sila kapag nagpipreach siya. So powerful. So ngayon pala may plano ang Diyos, bakit siya pinatapon sa Patmos para maisulat niya ang Book of Revelation. Ganun po siya, dapat papatayin siya. Kahit anong gawin nila, hindi siya mamatay-matay. Sasabi nila, tapon na lang. So ano pa po, temperature ng cooked meat is 70 to 80 lang. Yung 80 degrees lang, ewan ko po kung well done ito. No? Vegetable is 57 lang. Pero yung melting point ng bakal, 1,510 hanggang 1,538 degrees Celsius. Hindi ko na po datapusin. No? Palagay nyo yung 7 times hotter. Gaano kaya ito? Alam niyo po yung init, hindi po yan natatapos. Pwede po siyang uminit ng mas mainit at maging parang laser beam po siya. Anuman ang tamaan po niya napuputol. Kaya ang Lord po yung kanyang light, kung bakit siya dapat magtakip po ng darkness during the Old Testament, pero hindi talaga siya darkness. Kasi pag tinamaan ka ng light ng Panginoon, matutunaw ka kung wala kang kabanalan. Ganun po katindi yung power ng Panginoon. Matindi pa sa laser beam. Now, imagine yung 7 times hotter na distort siya. Sige, kaya niya 7 times. Paano nyo? Tuloy po natin ng kwento. Verse 20. Then he ordered some of the strongest men, take note, no, some of the strongest men of his army. Mga
mga pinakamalakas po, no? Ilan po sa mga pinakamalakas na sundalo niya to bind, itali po si Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So they tied them up and threw them into the furnace, fully dressed in their pants. Makaporma na kabataan eh. Fully dressed. No, nakaporma po itong mga kabataan na ito, fully dressed in their pants, turbans, robes, and garments. So talagang nakabihis po sila. Verse 22. And because the king in his anger had demanded such a hot fire in the furnace, the flames killed the soldiers as they threw the 3 men in. Nung pagkatapon po nila, itong malalakas at malalaki yung muscle, namatay po sila sa sobrang init. Instantly namatay. Ewan ko po, baka daig pa po ito ng melting point. Mamamatay ka po sa ano. Si Pastor Jim po, nag-ano daw sila ng ganyan. Meron kayong takip dito, Pastor, no? Pero ganun lang yung iron. Pero kasi kapag tinanggal mo daw, talaga hong mararamdaman mo sa balat mo na mapwede kang masunog, pero malayo pa. Melting point lang ho yun. Hindi ka man nandoon sa melting point. Singaw lang ng melting point. Ito po, singaw nung 7 times hotter po na furnace, namatay po ang mga matitipuno, malalakas, ang pinakamalalakas na sundalo ni Nebuchadnezzar. So, and then po, so ibig sabihin po nito, pagkaano ho nila, dapat agad po sunog sila. Kumbaga, dapat abo sila. Ano po nangyari? Verse 23, so Shadrach, Meshach, and Abednego securely tied, nakatali po sila, fell into the roaring flames. Ano po ang nangyari? Tuloy po natin ang kwento. But suddenly, nandyan naman po si suddenly, no? Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace? Sabi niya, napaano siya? Nabigla siya na, tumayo po siya. Hindi ba 3 yung tinali natin? Ano po sagot ng sundalo? Sorry po, malahanari, kami po ang nagtali, hindi po kayo. No. Hindi po nila sanagot yun. Kahit may, bakit? Itatapo nila, piloso po ka eh. Madistort na nila man yung kain. No, piloso po ka. Sabi, di ba tinali natin, ano? Sabi niya, look, sabi po ni Nebuchadnezzar, no, sumigaw po siya, I see 4 men unbound walking around in the fire unharmed, and the 4th looks like a god. Yung pangapat, mukha siyang Diyos, sabi po niya. Alam niyo po nangyari ho dito, pagkatapon po nila, bigla pong tumayo yung 3, hindi po sila nag-walk around. Sa tingin po ni Nebuchadnezzar, nag-walk around po sila. Pero ang totoo po niyan, sumasayaw sila, nagpupuri sa Lord. Sambahin ka, O Yahweh. Kaya parang lumalakad eh. Ito po yung ano nila. And then, kasi po, nandyan po si Jesus. Nandyan po si Jesus. Inano po sila. Pinotektan po ng Lord. Amen. Alam niyo po, kapag nasa gitna po kayo ng problema, kahit masakit po, magpuri kayo. Sasamahan kayo ng Lord. Sa anuman pong pagsubok, meron po tayo. Tuloy kayo pa yung kwento. Opo kasi tinako mo 10 minutes. Ano pa po? Verse 26, sabi po dyan, Then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace. So lumapit siya doon sa, pwede siyang lumapit and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God. Wow! Kinilala na niya yung Diyos na Most High God na. No? Mabuborn again Nebuchadnezzar. No? Come out, sabi niya, labas kayo. Come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego step out of the fire. Habang lumalabas sila, sambahin ka, O Yahweh. Tuloy po natin ang kwento. Napakaganda po ng kwentong ito. Sabi, then the high officers, officials, governors, advisors, crowded around them. At marami pong tao, lipungan nila. Lumupong po sila, tinignan po nila. Sabi diyan, and so that fire had not touched them. Not a hair on their heads was singed. Hindi. Alam niyo po yung buhok kapag nasunog, nangangamoy po yan. Alam niyo po yan? No, yung parang po natin, madalas ang brown, kabang mamangat, yung lamparakin, matuling nakaarong po, may kain buhok mo, maawi. Ano? Kaya po, and sabi niyan, and their clothing was not scorched. Kahit po, sinulit po ng kanilang, yung forma po ng kanilang mga damit, hindi rin po nasunog. They didn't even smell smoke. Di ba kapag tumabi ka sa naninigarilyo, nangangamoy ka na rin ng usok ng sigarilyo? Pero hindi man sila nangamoy. Ano po ibig sabihin nito? Kapag in-honor mo ang Lord, kahit alam niyo po yung sikreto nila dito, kahit hindi kami iligtas.
Ang ibig sabihin dito, kung anong kalooban ng Diyos, kung mamamatay kami, di mamatay na kami. Kung anong kalooban ng Diyos, kahit mamatay kami na very painful, mananatili kami sa Diyos. So ang Diyos naging tapat po sa kanila. Dadaan tayo ng maraming pagsubok sa mundong ito, sabi ng Kristo. I think John 16:33, in this world you will face tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Kaya nga po, tayong mga Kristiyano, kahit dumadaan tayo ng mga problema, kung talagang na kay Kristo ka at nagtitiwala kay Kristo, hindi dapat yan halata. Ilang beses na po yung mga first time ko nakakamit, nagdadialysis po ba kayo? Hindi po halata. Glory to God. No, 17 and a half years na po ako nagdadialysis, more than 17 and a half years. Pero dahil po yan sa Diyos, kapag babad ka sa Diyos, babad ka sa presensya ng Lord, poprotektahan ka ng Lord. Kahit masakit po yung pakiramdam mo. Ako po, ano na po ito, no? Pero hindi ko na po sasabihin, hindi ko na gustong i-declare. Pero alam niyo po, magtanong kayo kung anong nararamdaman ng mga nagdadialysis. Pero kahit ganun po ka-painful yung nararamdaman po natin, the grace of God was so powerful noon pa man hanggang ngayon po, the grace of God is so powerful working in me. Kung bakit po ako nakakatayo sa inyo, it's not because I am strong, it's not because I am good, because of the grace of God that is at work within me. It's only by the grace of God. It's only by the power of the Holy Spirit. Wala po akong may pagmamalaki. Pwede ko lang ipagmalaki, kakilala ko si Kristo. At hindi na ako bibitaw kay Kristo kailanman. Amen. And I hope tayo rin po lahat hindi tayo bibitaw kay Kristo. Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin ang kwento po dyan. Nabalikan natin. Sabi dyan, hindi sila nangamoy ng usok. Bakit po? Sabi po doon sa Isaiah 43:2, inawit po natin kanina to. No, sabi dyan, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through the rivers of difficulty, you will not drown. Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. Baligtad, no? Then sabi, when you walk through the fire of oppression, sabi diyan, you will not be burnt up. The flames will not consume you. Amen. Kahit po nag-aapoy man o bumabahan ng problema, hindi ka maapektuhan, kapatid. Hindi ka lulubog, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. He is our Emmanuel. Sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. Just hold on to my word. Ang sabi ng Panginoon sa atin, hold on my child. Hold on my child. So unfailing faith is learning to rejoice and worship the Lord even in the midst of fiery trials. Gusto ko po itong Habakkuk 3:17-18. No, tingnan niyo po ito. Kasi pa sabi nga natin, unfailing faith is learning to rejoice and worship the Lord even in the midst of fiery trials. Sabi po ni Habakkuk, even though the fig trees have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Ang ibig sabihin niya, kahit walang blessing, kahit mamatay yung aking mga alaga, wala na akong trabaho, wala nang business, walang bunga itong mga alaga ko, yung mga halaman ko walang bunga. Yet, ang sabi diyan, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Kahit matindi yung problema ko, kahit matindi yung sakit ko, yet magpupuri pa rin ako, magsasaya pa rin ako sa Diyos. Dahil alam ko, ang Diyos ko ay buhay at hindi niya ako pababayaan kailanman. Tapat ang Diyos, tapat ang Diyos. Manatili po tayong tapat sa ating Panginoon. Amen. So unfailing faith is learning to rejoice and worship the Lord even in the midst of fiery trials. Amen po ba? So mag-review na po tayo the unfailing faith of Daniel's 3 friends. They refused to bow down and worship the golden statue. They made a firm decision to be loyal to their God until death. They worship the Lord even in the midst of blazing furnace. Alam niyo po, hindi po nagtatapos dito ang kwento. No, nanatiling tapat sina Shadrach, Meshach, Abednego. Kahit talagang dumaan po sila sa napakainit na apoy. Alam niyo po ang nangyari. Tuloy po natin ang kwento, verse 28 and 30, before we take the Holy Communion. Sabi yan,
Then Nebuchadnezzar said, praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command and were willing to die rather than to serve or worship any God except their own God. Alam niyo po sinasabi ni Nebuchadnezzar dito, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kahit binastos nila ako, hindi nila ako sinunod, kanya. Kaya nanatili silang tapat sa Diyos nila. And then, next verse, sabi niyan, therefore I make this decree. Gumagawa ako ng batas. Sabi niya, if any people, whatever their race or nation or language, speak a word against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, they will be torn limb from limb, and their houses will be turned into heaps of rubble. Ang sino mang hindi rumispeto sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, i-chap-chap ko. At susunugin ko, sisirain ko mga bahay nila. There is no other God who can rescue like this. In-acknowledge po, no, Nebuchadnezzar acknowledge that the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, siya po ang one true God. Amen. Kailangan i-acknowledge po natin, you need to have a firm decision. Si Jesus lang at wala nang iba. Verse 30, sabi diyan, then the king promoted, ito po ang ano dito, then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego even to a higher positions in the province of Babylon. Hindi man po hiniling. Ang sabi nga po nila, kahit hindi kami iligtas, pero dahil nanatili silang tapat, mataas ng rango nila, administrator ng buong Babylonia, pero mas pinromote sila. Alam niyo po, every time na nagiging faithful ka sa Lord, kahit masakit ang dinadaanan mong mga problema, ang Lord ang magpo-promote sa iyo. Hindi ka kakalimutan ng Diyos, kapatid. Manatili ka lang tapat. Then one day, God will promote you. Amen. Sabi po ng 1 Peter 1:6-7, so be truly glad. No, sabi po dyan, talagang magalak ka. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials. Nasa Bible po yan, hindi ko mo born again na tayo, Kristiyano ka na, wala nang pagsubok. We need to endure. Pagtagumpayan natin ang maraming pagsubok. Sabi po dyan, for a little while, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Kaya Shadrach, Meshach, Abednego, lalo pong nagningning ang kanilang pananampalataya nung dumaan po sila ng apoy. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, saan po nagiging matatag ang ating faith? Through many trials. Sabi po dyan, so when your faith remains strong through many trials, hindi magiging matibay ang pananampalataya natin, kapatid, kung hindi natin haharapin ang mga pagsubok natin. The reason why God allows us to pass through many trials, para yung faith natin maging matatag. Why? Para yung ating salvation ay hindi manakaw ni Satanas. Kapag matatag ang pananampalataya mo, wala nang magagawa si Satanas sa iyo. Kahit ano pang gawin niya, dahil yung pananampalataya mo pinatatag na ng maraming pagsubok. Amen. And then, so sabi po dyan, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Pag nakarap na po natin ating Panginoon, what glory ang ibibigay niya po sa atin. Masarap pong sabihin ng Lord, well done, thou good and faithful servant. Kahit matinding pagsubok mo, nanatili kang tapat. Last verse, James 1:12. Alam na po natin to, pero ang ganda po ng CEV version. Sabi diyan, God will bless you if, I repeat, God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. He will reward you with a glorious life. Hallelujah. Just as He rewards everyone who loves Him. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, never give up. Ganti ka sa kanya, never give up. Amen. So God will bless us if we will never give up kung tayo'y dumadaan man ng pagsubok. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus.